kapatid, napakabuti talaga ng Panginoon dahil pinapanatilihan niya tayo araw-araw. Kaya natin magsamba at magpuri dahil sa Kanyang grasya, pagmamahal at pagpapatawad sa bawat araw na lumilipas. Kaya tayo magsamba at kumanta para sa ating dakilang Panginoon. Tayo kumanta o sumayaw kahit nasaan man tayo. Sabi sa mga awit 119:89-90, magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Patuloy natin awitan ang ating dakilang Panginoon na magpakailanman ay naging tapat at mabuti. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng
Magandang umaga mga kapatid. Linggo na naman at pagkakataon na naman natin na manambahan sa ating Panginoong Hesukristo. Umawit ng mga papuri sa Kanya at mag-aaral ng Kanyang mga salita. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kanya-kanyang tahanan habang tayo ay nasa General Community Quarantine. Ituon natin ang ating mga isipan sa ating Panginoong Hesus at patuloy na palawakin ang ating pagkakakilala sa Kanya galing sa ating Biblia. Ang ating pong pag-aaralan ay ang buong aklat ng Mateo. Tutungo po tayo sa chapter 11 at ito po ay ginamit sa opening verses na ipinakita po sa simula ng ating online worship. Bago po tayo tumuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at manalangin. Yumuko po tayong lahat. Ama, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay patuloy na magkakasama-sama kahit online bilang isang katawan sa ilalim po ng inyong anak na si Hesukristo. Salamat po sa inyong patuloy na pag-aalaga sa aming mga kalusugan at pagbigay ng biyaya sa araw-araw sa panahong kami po ay nasa mundong ito. Alam po namin na kayo ang may gawa ng lahat at wala pong anumang bagay na hindi niyo alam. Kung kaya kami ay nananalig sa pangako na kayo po ay parati naming kasama, sa hirap man o sa ginhawa, sa liwanag man o sa dilim. Hayaan niyo po na patuloy kaming gabayan ng Espiritu Santo sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong linggong ito at naway matuto kami sa mga pag-aaral na nais niyo pong iparating sa amin at malaman namin ang inyong kalooban para sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang mga pangyayari sa Mateo 11 ay nasulat pagkatapos na isugo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga apostol at bigyan ng kapangyarihan na makapagtaboy ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Siya ay nagpatotoo sa gawa ni Juan na tagapagbautismo na si Juan ay sinugo upang ihanda ang daan para kay Jesus. At dito rin po sa Mateo 11 ay nangusap ang Panginoong Hesus sa mga makakakilala sa Kanya tungkol sa kapanghingahan na si Jesus lamang ang maaaring makapagbigay. Ang titulo po ng mensahe ngayong araw na ito ay Kapag ang Panginoong Hesus ay nangusap. Ang Panginoong Hesus ay nangusap sa mga mananampalataya nang siya ay nagpakumbaba at nanahan sa mundong ibabaw. At patuloy siyang nangungusap sa mga mananampalataya na kanyang pinili sa panahong ito. Kung kaya't nais nating sagutin ang katanungan na ano nga ba ang mga mensahe ng Panginoong Hesus na matututunan natin na nakasulat sa Mateo 11. May 30 sagot sa tanong na ito na nais ko pong ibahagi sa inyo na nanggaling sa Mateo 11. At ang una pong sagot ay nasasaad sa ganitong paraan. Ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magturo kung sino ang Panginoong Hesus. Makikita po natin ito sa Mateo 11:1-6 at ginamit ko po na reference ang ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, ang Magandang Balita Biblia na Tagalog version. Ating pong basahin ang salita ng Diyos. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Sa Mateo chapter 10, inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo na magtungo sa iba't ibang lugar upang hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel. Kasama noon, inutusan sila na ipangaral na malapit na ang kaharian ng langit. Samantalang si Jesus sa chapter 11 verse 1,
Siya naman po ay patuloy na nagturo at nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa mga binasa po natin sa mga talatang sumusunod, tila may pagdududa si Juan na nang ipanadala niya ang kanyang mga alagad kay Jesus upang magtanong. Subalit sa malalim na pag-aaral ng salita, ang mga alagad ni Juan ay pinadala niya kay Jesus upang sila mismo ay matutunan kung sino si Jesus at mapatunayan nila mismo na si Jesucristo ang ipinangakong tagapagligtas ng mga nakaraang propeta. Sa dami ng mirakulo at ng mga kababalaghan na ginawa ni Jesus, malamang ang mga alagad ni Juan Bautista ay naniwala. Subalit kung hindi, maaari po natin itanong kung sila po talaga ay tunay na mananampalataya. Sapagkat ang mga tunay na mananampalataya ay maniniwala kay Jesus. Bakit po? Dahil sila po ay pinagpalang mapiling makapaniwala at hindi mag-aalinlangan kung sino si Jesucristo. Kayo po ba ay may alinlangan kung sino ang Panginoong Yesus? Tunay po ba kayong naniniwala na siya ang inyong tagapagligtas? Naway gabayan kayo at bigyan ng lakas ng Espiritu Santo upang patuloy niyong maunawaan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya po sa nasusulat ay binigyang kapangyarihan ng ating Diyos nang siya po'y ipinadala dito sa mundong ibabaw upang mangaral tungkol sa kalangitan. Ang mga mirakulo at ang mga kababalaghan na pinakita ni Jesucristo sa mga tao ay isa lamang pong patunay na siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang biyaya po ng kaalaman tungkol kay Jesus ay galing po sa Diyos. Kung kaya tulad ni Juan Bautista, nararapat po tayo na magturo sa ating mga minamahal, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kung sino ang Panginoong Jesus. At naway patuloy tayong gabayan ng Espiritu Santo na matuto ng mas marami pang bagay kung sino ang ating Panginoon. At yan po ang unang punto na nais ko pong ibahagi sa inyo sa tanong na ano ang mensahe ng Panginoong Hesus na matututunan ng mga mananampalataya na nasusulat sa Mateo 11. At ito po ay ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magturo kung sino ang Panginoong Hesus. Ang ikalawang punto po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang sumusunod. Ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magpakumbaba at kilalaning mabuti ang Panginoong Hesus. Ito po ay matatagpuan natin simula sa verse 7 hanggang verse 28 po ng Mateo chapter 11. At ang nakasulat po ay ang sumusunod. Sa verse 7, nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong marahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpapahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na pinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Nakasaad sa binasa natin na ang Panginoong Hesus ay nagpatotoo kay Juan na tagapagbautismo.
na si Juan ay propeta, na siya ay tinukoy sa lumang tipan na magiging sugo ng darating na Kristo. Sa verse 14, binanggit ni Kristo ang nakasulat sa Malakias chapter 4 verse 5 at sinabi niyang siya ang Elias na sinugo bago ang pagdating ng araw ni Yahweh. Pagkatapos doon, binanggit niya ang katagang makinig ang may pandinig. Sa bawat pagkakataon na mababasa po natin ang katagang makinig ang may pandinig sa Biblia, ibig sabihin po nito ay dapat natin itong bigyang pansin dahil may mahalagang bagay na nais ipaliwanag sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin po nito, tayo po ay tunay na dapat na makikinig at tunay po nating uunawain kung ano ang pangaral ng ating Panginoong Yesus. Ating pong balikan ang salita ng Diyos at magpapatuloy po tayo sa verse 16. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng mga plauta ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay nagpapatunay o napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Sa verse 20, pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa ubo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggat langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom. Ang mga taong kinumpara ni Jesus sa mga bata simula sa verse 16 ay ang mga Pariseo at ang mga eskriba ng batas ng Diyos. Sa kanilang paniniwala, sila ang may pinakamataas na kaalaman tungkol sa batas ng Diyos at tungkol sa tradisyon ng mga Hudyo, kung kaya't dapat sila ang pinakikinggan at hindi si Kristo at hindi si Juan. Ang mga ginawa ng Pariseo at ng mga eskriba ng batas ng Diyos ay nagpapatunay na tama ang karunungan ng Diyos. Ang mga taong nananalig sa sariling makamundong kakayanan at karunungan ay hindi makakarinig dahil sila ay walang pandinig at pangunawa. 20. Ang pagkumpara sa mga taga-Tiro, Sidon at Sodoma ay pagsumbat ni Jesus sa mga taga-Corazin, Betsaida at Capernaum. Subalit, ano ba ang alam ng mga tao noong panahon na iyon tungkol sa Tiro, Sidon at Sodoma? Ang Tiro at Sidon ay may reputasyong hindi maganda. Sa mata ng mga Hudyo, sila ay mga syudad na makasalanan. Samantalang ang Sodoma, marahil ay natatandaan natin na ito ay ginunaw ng mga anghel ng Diyos na kasama ng Gomora noong panahon ni Abraham. At sinasabi ni Kristo na ang tatlong syudad na ito o tatlong lugar na ito ay kung naranasan at nasaksihan ang mga mirakulo na ginawa ni Jesus, marahil may mga naniwala pa doon sa mga lugar na yon
kumpara sa mga tao na nasa Corazin, Bethsaida at Capernaum. Ipagpatuloy natin ang pagbasa sa salita ng Diyos simula sa verse 25. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inahayag mo naman sa mga kaloobang tulad sa mabata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Galing po sa ating binasa, masasabi natin na tanging ang mga tunay na pinili ng Diyos, ang mga tunay na mananampalataya ang makakarinig at makakaunawa kung sino si Hesukristo dahil yan ang naisin ng Diyos. Ang katotohanan ito ay dapat po nating isapuso na ang mga pinili ng Diyos ang tangi lamang pong makakarinig at makakaunawa sa mga sinasabi ni Hesukristo. Hindi po ibig sabihin na ito na dapat tayo'y tumigil sa pagtuturo kung sino si Jesus sa ating mga kakilala, sa ating mga minamahal, sapagkat ang nakasulat nga, ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung sino ang kanyang pinili. Subalit sa ating pong pagmamahal sa ating mga kaibigan, kamag-anak, marahil ay tama lamang po na patuloy tayong magpursige na ibahagi sa kanila ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang ibinigay sa atin na komisyon ng ating Panginoon na dapat po nating ibahagi sa lahat ng mundo o sa lahat ng bansa ang mensahe ng Panginoong Hesus, ang magandang balita. Hindi po ibig sabihin noon na kung sino man ang ating binahagian ng salita ng Diyos ay masasagip or kasama sa pinili ng Diyos. Subalit, ang pagsunod natin sa binigay sa atin na komisyon ay isang pagpapatunay na tayo ay nananambahan at sumusunod sa ating Panginoon. Kaya't huwag tayong panghinaan sa patuloy na pagbabahagi ng magandang balita ng Diyos at pagbabahagi kay Kristo sa ating mga minamahal, sa ating mga kaibigan at sa ating mga kakilala. Marahil may ibang paraan para tayo ay makapagbahagi ng epektibo para sa kanila. Marahil ang ating patotoo sa ating mga buhay ay isang paraan upang tunay na mabuksan ang mga puso ng ating mga minamahal. Subalit ang tanong, tayo ba ay magandang patotoo kay Kristo? Naisin natin na maging magandang patotoo sa ating Panginoon, sapagkat kung hindi ito nangyayari sa ating mga buhay, marahil yan ang rason kung bakit ang ating mga minamahal at ang ating mga kaibigan ay patuloy na hindi makakilala. Dahil tayo mismo ay hindi magandang ehemplo kung sino si Jesus. Balikan po natin ang mga sagot natin sa katanungang ano ang mga mensahe ng Panginoong Hesus na matutunan ng mga mananampalataya na nasusulat sa Mateo 11. Ang una po natin binanggit ay ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magturo kung sino ang Panginoong Hesus. At pangalawa, ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magpakumbaba at kilalaning mabuti ang Panginoong Hesus. Ang ikatlong punto na nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang mga tunay na mananampalataya ay makakahanap lamang ng tunay na kapahingahan at kapanaligan mula sa Panginoong Hesus. Ating pong basahin ng Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa aking sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan,
sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Marahil napansin niyo na may isang salita sa binasa natin sa salita ng Diyos na nakapula. Ang salitang ito ay ang salitang pamatok. Ano ang alam natin sa pamatok? Nung ako po'y bata pa, ang pamatok sa akin pong paningin ay isang rolyo ng papel na binibilot ng isang mas nakakatanda sa iyo, at kung ikaw ay pagpasensyahan niyo na ang salitang gagamitin ko, kung ikay may konting kabobohan o katangahang nagawa, yung mas nakakatanda ginagamit yung papel at ikaw ay babatukan gamit yung rolyo ng papel. So, yun yung intindi ko dati ng pamatok. Subalit ang pamatok na binabanggit sa salita ng Diyos na ating binasa, ang katumbas nito sa Ingles ay ang yoke. Kung makikita niyo po ang larawan na ibinahagi ko po sa inyo na nasa kanan, pinapakita po rito ang dalawang baka at ang yoke na nagdurugtong sa kanilang dalawa. Ang gamit po ng pamatok ay upang mapagsaluhan o mapag-sharean ang dalawang baka yung mabigat na load na maaaring ibigay sa kanila. Pero ang yoke po o ang pamatok ay may pangalawang gamit. Ang karaniwan, ang mas nakakatanda o mas eksperyensyadong baka ay nagtuturo dun sa mas batang baka na kasama niya sa pamatok. Ito po ay paraan upang masiguro na ang mga nakakabatang baka ay matuto kung paano magdala ng mabigat na bagay. At kung sa susunod na pagkakataon ay sila naman ang kailangan magturo, ay maaari silang magturo para sa mga mas nakakabata naman sa kanila. Now, kung babalikan natin yung pamatok, nung unang panahon, at maaaring hindi ito kagaya ng ngayon, nung unang panahon, ginagamit din namang panturo ang pamatok. Bakit? Ito'y isang paraan ng pagdidisiplina para sa iyo, para sa mga sabihin nyo ng may mga pagkakamaling nagagawa, na maranasan na masaktan kahit hindi naman ganun kasakit ang mabatukan ka ng papel. Marahil ngayon ay hindi na ito katanggap-tanggap, pero ang importante na prinsipyo na dapat nating malaman na dapat na maturuan ang mga mas nakakabata ng mga nakakatanda na may malaking eksperyensa at malaking kaalaman. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 11 verse 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Sa unang bahagi ng sinabi ni Kristo, ang ibig sabihin ba nito ay lumapit o lalapit ang lahat kay Kristo? Napakagandang isipin na ang lahat ay may oportunidad na lumapit kay Kristo at maaaring maligtas sa kanilang mga kasalanan. Subalit nasusulat po sa salita ng Diyos na ang mga lalapit kay Kristo ay yun lamang po na pinili ng Panginoon upang maging Kanya. Ang ibig sabihin po nito, ang paglapit po ng sinuman kay Jesus ay palatandaan na siya ay pinili ng Panginoon. Sa ikalawang bahagi sa sinabi ni Jesus sa verse 28, ibig sabihin ba nito ay mawawala ang lahat ng inyong kahirapan at kabigatan pag kayo ay lumapit kay Kristo? Napakaganda pong isipin na kapag lumapit ka kay Kristo, lahat po ng kabigatan at kahirapan sa mundo ay mawawala. Subalit ito po ay isang maling paniniwala na ang dulot po ng Panginoong Hesus ay para po lahat ng ating kahirapan at lahat ng ating kabigatan ay basta na lamang pong mawawala kapag siya ay ating nilapitan. Sapagkat kung ito po'y totoo, dapat po ngayong panahong ito ay wala na pong naghihirap at walang nabibigatan. At dahil sa mga bagay na maaari nating makita sa mga pangyayari sa mundo ng mga kahirapan at kabigatan, malalaman natin na ang sabihin nating konklusyon na maaari nating nakuha na mawawala ang kabigatan at ang
kahirapan sa mundo kung si Kristo ay ating lalapitan ay mali. So ano ho ba talaga ang ibig sabihin ni Kristo nang sabihin niya ito sa kanyang mga disipulo? Ano nga ba ang binabanggit ni Kristo na kapahingahan? Ang mga pang-araw-araw na kabigatan at suliranin ay pansamantala lamang, hindi pang habang panahon. Subalit gayon din ang mga pang-araw-araw na kaligayahan, kagalakan at maaring kagaangan sa buhay. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo ay maaring maging maganda at maging mahirap. Hindi komo ang isang mananampalataya ay na kay Jesus ay mawawala na rin ang mga kabigatan at paghihirap niya sa buhay. Sa mundo ay makikita natin na ang mga mananampalataya ay mayroong kabigatan pa rin at may kahirapan pa rin. Kung kaya, ang kapahingahan na binabanggit ni Kristo ay maaari nating sabihin na hindi pansamantala lamang. Ang kapahingahan na inaalok niya ay pahinga sa takot sa walang hanggang kamatayan. Ito ay isang pangako ng kapahingahan na maaari nating masabi na walang hanggan. Kapahingahan ng walang hanggan. At saan po natin makukuha ang walang hanggang kapahingahan? Ang ating pong walang hanggang kapahingahan ay maaari lang naman po nating makuha sa ating pananampalataya sa pangakong ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, tayo po ay makakapiling niya sa kanyang kaharian. Ano pa ba ang maaari nating hilingin kung tayo po ay kasama na ng ating Panginoon sa isang lugar na walang kamatayan, na walang kabigatan, at walang kahirapan? Balikan po natin ang ating katanungan at ang mga sagot na naibahagi na po sa umagang ito. Ano nga ba ang mensahe ng Panginoong Hesus na matututunan ng mga mananampalataya na nasusulat sa Mateo chapter 11? Ang tatlo po na ating pong pinag-aralan ay ang mga sumusunod. Ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magturo kung sino ang Panginoong Hesus. Ang mga tunay na mananampalataya ay nararapat na magpakumbaba at kilalaning mabuti ang Panginoong Hesus. At ang pinakahuli, ang mga tunay na mananampalataya ay makakahanap lamang ng tunay na kapahingahan mula sa Panginoong Hesus. Yan po ang tatlong puntos na ibinahagi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng inyo pong tagapagsalita ngayong umagang ito. Naway lahat po kayo ay natuto at ating pong isapuso ang lahat po ng katuruan na ibinahagi sa atin ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pribilehiyo na magtipon-tipon kahit ito ay online ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa mensaheng ipinaabot ninyo sa pamamagitan ng inyong tagapagsalita upang patuloy pa naming makilala ang aming Panginoong Hesus. Tunay nga pong kami ay natututo kung sino si Jesus, kung kaya't nararapat din kami na magpakilala sa ibang tao kung sino ang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming mga buhay. Patarawarin niyo po kami kung kami ay nagiging hambog sa mga biyayang ibinigay ninyo sa amin at tiruan niyo kaming maging mapagkumbaba sa aming pagkilala sa anak niyong si Jesus. Maraming salamat po sa mensahe na ang tunay na kapahingahan lamang po ay manggagaling sa inyo at hindi sa mga bagay na nasa mundo. Hindi sa kayamanan, hindi sa karangyaan, hindi sa mga pansamantalang bagay na makapagbibigay ng panandalian at mababaw na aliw. Patawarin niyo po kami kung kami ay natutuon sa mga bagay na ito at nakakalimot na magtiwala sa inyo at lumapit upang makamtan ang kapahingahang walang hanggan na kayo lamang ang makapagbibigay. Patuloy po kaming nagdarasal para sa aming bansa at sa buong mundo na patuloy na tinatamaan ng epekto
na dulot ng COVID-19. Bigyan ninyo ng talino at karunungan ng mga namumuno sa amin at gabayan niyo po ang kanilang mga desisyon at kaparaanan na magdudulot ng kabutihan sa lahat. Ang lahat mong ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.